balita. Lampas 100 bahay ang tinupok ng sunog sa bahagi ng Barangay UP Campus sa Quezon City. Nasa 50 kabahayan at isang multipurpose hall ang tinupok ng apoy habang tinataya naman na nasa 2 milyong pisong halaga ang mga naabong ari-arian. Hana, nasunugan pa ang mga residenteng narito sa Barangay Tumana sa lungsod ng Marikina. Unang araw pa lamang na Marso, umalingaw kaagad ang tunog ng mga sirena sa iba't ibang panig ng bansa. Ang tunog na yan, hindi lang isang babala, kundi isang paalala. Bitbit ang temang sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Muling pinangunahan ng Bureau of Fire Protection ang mas pinaigting na kampanya laban sa banta ng sunog. At ngayong Fire Prevention Month, gaano nga ba kahanda ang Bureau of Fire Protection sa taon-taong problema na ito? Ako po, si Arnold Herrera at ito ang Experts' Opinion. I am Senior Fire Officer 1 Resmond Hermino, 32 years old and 11 years in service na po sa Bureau of Fire Protection. Currently designated as the Chief Public Information Unit dito sa Pasay City. And I am a registered nurse at Tubong Region 8 po from Eastern Samar, Waray, Pailan. Ngayong March 2025, ang tema po ng ating Fire Prevention Month is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. And then we have this community relations theme, which is ito yung program ni BFP pagdating sa mga community. Ang community relations theme naman namin is sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay naiiwasan. That fire safety is a shared responsibility with the public na hindi lang dapat effort ni Bureau of Fire Protection ang pag-iiwas sa sunog, kundi dapat pati rin ang community natin kasama natin sa pag-iwas sa sunog. Yes, and this is also, sir, in line with the BFP vision that to have a fire-safe nation by 2034. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Hermino, kaisa ng pamahalaan ng BFP sa pag-abot sa layunin ng National Development Plan. At ngayong Fire Prevention Month, ano ang dapat nating asahan sa BFP? The Bureau of Fire Protection, gumawa siya ng mga activities, a series of activities that will involve the public. Hindi lang yung publiko. Kasama na rin dito yung ating mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens, mga bata. So with that, bumababa kami ngayon sa public or sa mga community to implement our community-based projects tulad ng Upland Ligtas na Pamayanan. Meron din tayong tinatawag na Community Relations Week. Sa ilalim ng Community Relations Week, bumababa ang ahensya sa mga bara-barangay para magsagawa ng theoretical at practical fire safety exercises. Maliban dito, iniengganyo din ng mga bata na mamulat sa basic fire safety principles sa tulong ng interactive project na Fire Square Roadshow. Hindi lang po yan pang sunog. May pang medical concerns din po tayong ina-address dito. What if, for example, isa sa mga kasama natin sa bahay or sa eskwelahan nag-collapse, inatake sa puso? Ini-expose din sa Fire Square Roadshow yung mga bata pagdating sa CPR. Pagmamalaki ng BFP, bukas ang programang ito para sa lahat ng eskwela, gayon din sa mga kapatid nating may espesyal na pangangailangan. So, dito, nag-design kami ng criteria na magiging inclusive. For example, inallow namin yung paggamit ng laptop for those person na may challenge pagdating sa vision. Para habang tinatype nila yung kanilang input pagdating sa essay, is naririnig nila yung mga tinatype nila. Actually, this is a good idea para ma-benchmark natin at ma-practice natin na maging inclusive lahat ng mga fire safety advocacy natin, hindi lang sa certain group of people, kundi para na rin sa mga tao na with special needs. At tulad ng maraming Pilipino ngayon, itinuturing din ng BFP na kakampi ang social media sa panghihikayat sa publiko na makiisa sa kanilang kampanya. We are creating contents, Facebook postings na mabilis mag-engage sa mga tao at mabilis maintindihan ng mga millennials and Gen Zs natin. So dito ini-encourage namin yung full participation para makuha yung kanilang attention. Nag-upload kami ng mga informative videos regarding the activities of the Bureau of Fire Protection. We are inviting them kung may mga activities tayo. And then we make sure and see to it na itong mga activities na to ay
accessible to them. Libre po ito sa community. Maliban sa buwan ng Marso, alisto din ang mga bumbero tuwing Pasko at Bagong Taon kung kailan mas talamak ang mga sunog na dulot ng paputok. Gayunman, sa tala ng Fire Arson Investigation Division ng BFP, mula Disyembre 2021 hanggang Enero 2024, nakitaan ng pagtaas sa kaso ng sunog na sumiklab sa pagsalubong ng Bagong Taon. This is an isolated case and case-to-case basis kasi may mga community tayo na total ban talaga ang fireworks. And then may mga community din tayo wherein may mga tao na matitigas talaga ang ulo gumagamit ng mga paputok. And as a matter of fact, dito sa Pasay City Fire Station, our emergency medical services ay nakapagtala ng zero response when it comes to firecrackers-related injuries. And during the entire application of Pasay City o plan na paalala, iwas paputok, we have recorded zero fire incident in relation to firecrackers last December 2024. Sa mga insidenteng ito, ang nakikitang salarin ng BFP, ang malikot at mapusok na isipan ng mga kabataan. Ang kanilang dahilan, tuwing espesyal na okasyon lang naman tipikal na naglalabas ng paputok. August 13, 2024, 7 pulis ang sugatan kabilang ang hepe ng San Simon Municipal Station matapos sumabog ang butane gas na ginagamit nila habang nagluluto ng samgyupsal sa loob ng istasyon. Ayon sa investigasyon, may tagas ang naturang gas cylinder kaya ito sumabog. Very important po, no? Pagdating sa mga ganitong bagay, lalong-lalo na sa mga yung sa Korean grill na ginagamit natin pagdating sa mga restaurant, is to check no, yung DTI certification pagdating sa mga produkto. And then, i-check din natin yung safety ng ating mga appliances bago natin gamitin. At kung masyado nang matagal na ginagamit, yung isang panluto na bagay tulad ng mga butane, umiinit din po iyan at habang nadadarang sa init yung butane container, maaari po itong mag-cause ng explosion. That is why very important to note on this kind of incident. Number 1, piliin po natin yung mga produkto na pasok sa standard, sa safety standard ng DTI. At pangalawa, ugaliin po nating chine-check yung ating mga appliances, cooking appliances pagdating sa paggamit nito. Maliban sa nauusong samgyupsal, ibinahagi rin ni Senior Fire Officer Hermino ang mga pangunahing sanhi ng sunog sa Pasay City nitong 2024. The number 1 cause of fire is electrical ignition caused by arcing. Ito yung mga sunog na kung saan nagmula sa mga electrical wirings. Ang nagiging problema dito, no, sa sobrang init ng kanyang wire doon sa loob ng insulation, nadadarang sa init, nagiging brittle, nababalatan, at nagkukos ito ng sunog. Sa tala ng BFP, umabot sa 2,307 na sunog ang sumiklab mula Enero hanggang ika-27 ng Pebrero ng taong 2025. At sang-ayon sa datos ng BFP Pasay, electrical issues din ang nangunang sanhi sa buong bansa. Pangalawa dito yung tinatawag nating battery short circuit or battery explosion. Bakit tumaas ito? Ito yung mga fire incidents natin na with relation to e-bikes or electric bikes natin. Yung mga napapabayaan na naka-charge sa ating mga tahanan, eventually, nag-overheat at nagiging sanhi ito ng sunog. Isa pa sa mga itinuturong salarin ng sunog ang overheating ng mga makina. Yung palagi nating ginagamit, nagiging 24 hours na siyang nagpa-function. So, hindi nagpapahinga yung isang makina. So, subject na siya sa init, nadadarang sa init, and eventually nagkakaroon siya ng spontaneous ignition. Upang paghandaan at tugunan ang pagsipa ng kaso ng sunog, muling naglabas ng paalala ang BFP sa publiko. Number 1, no? Let's make sure that lahat ng mga electrical appliances and electrical wires natin sa ating mga tahanan is properly maintained. At bago matulog, let's make it a habit na tanggalin lahat ng mga saksakan. Kasi as far as we know,
kahit nakapatay yung isang appliance, pero kapag ito'y nakasaksak, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Kung tayo ay gumagamit ng kandila o gasera, bago matulog, patayin po natin ito. Or kapag gagamit tayo ng kandila o mga gasera, siguraduhin po natin na ito ay nasa malayo. Paalala pa ni Senior Fire Officer Hermino, ilayo ang kandila o gasera mula sa flammable materials at hanggat maaari, iwasang mag-imbak ng gasolina sa loob ng bahay. Ugaliin din anya ang regular na pagsasagawa ng fire safety exercises kahit na sa loob lang ng tahanan. We have this kind of attitude, no? Na very complacent tayo. Complacent tayo in a way na wala namang nangyayari. Complacent tayo in a way na andyan naman yung mga bombero. Pero once na nandyan na yung isang insidente, hindi na natin maiiwasan na magkakaroon na ito ng damage or the worst is mamatayan tayo ng mahal sa buhay. So I think one of the factor contributing to this kind of behavior, no, natin na hindi natin sineseryoso yung mga ganitong bagay because we are complacent. Nakakabili nga tayo ng mga cellphone worth 70,000, 100,000. Why not to this cheap fire safety equipment na magliligtas sa atin? Tahimik at mapayapa ang buhay sa loob ng istasyon sa isang pangkaraniwang araw. Pero sa kabila ng katahimikang ito, aktibong kumikilos sa mga bombero para pigilan ang nagbabadyang banta ng sunog. Dalawa po ang function ng Bureau of Fire Protection based on mandates. Primary mandate ni Bureau of Fire Protection is fire prevention. So kapag walang sunog, nagtatrabaho po ang ating mga bombero. Pagdating sa fire prevention, anong ginagawa? Lumalabas po yung mga bombero natin sa community, nagkakandak ng fire safety inspection sa ating mga business establishment. Meron din tayong tinatawag na community-based program tulad ng Oplan Ligtas na Pamayanan. Pumupunta po kami sa mga community, nag-schedule kami for the whole 201 barangay ng Pasay City at nagkakandak kami ng fire safety lecture and fire safety drill. So habang wala ang sunog, yun po si Bureau of Fire Protection. Almost 70 to 80% of our activity nakalaan sa fire prevention. The remaining 30 to 30% is more on fire suppression. Matapos ang sunog, gugulong naman ang investigasyon ng kanilang arson investigation team upang alamin ang pinagmulan ng apoy, kung ito ba ay sinadya o hindi. Ngayong buwan ng Marso kung saan kaliwat kanan ang pagsiklab ng sunog, malaking pakinabang ang ating cellphone para agad magparating ng mensahe at humingi ng tulong. Ang hiling ng BFP, gamitin natin ang ating gadgets sa tamang paraan. Although we are now engaging on social media, it doesn't mean, no, na hindi natin isusumbong ang sunog sa tamang pamamaraan. Technically, our cell phones were meant to be used as a device for communication. Pero kapag nagkakasunog, imbis na gamitin natin yung cellphone natin bilang telepono na pantawag sa 911 or the nearest fire station, nagiging material na ito, nagiging device para maging pang video na lang natin or content natin sa Facebook. So with that, so yung tamang purpose ng ating device hindi natin nasa-serve. Just dapat na tinatawag na natin ito sa pinakamalapit na fire station. And one of the best way para tapatan itong mabilis na pagkalat ng apoy ay ang mabilis na pag-report sa pinakamalapit na fire station. Ang pagpapatuloy ng ating makabuluhang talakayan, gayon din ang pasilip sa mga rescue equipment ng mga bumbero. Abangan sa susunod na linggo. At syempre, kakasa rin ako sa isang challenge bilang isa namang bumbero. Muli, ako po si Arnold Herrera at ito ang Experts Opinion.